Tara na't magpaka-fit and healthy kasama ang Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning po sa inyong lahat mga kapuso. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya makakasama rin ho natin ang pinagkakatiwalaan ng bayan. Pagdating naman syempre sa ating skin concerns, syempre ang ating dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Para sagutin po ang inyong mga ipinadala sa aming katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, kemikal na ginagamit na panglinis sa banyo, tumalsik sa mata ng isang babae. Paano ito maiiwasan? Nung tumalsik siya sa mata ko, grabe, intense pain na po talaga agad ako. Noong oras na rin po na yun, sobrang panic. Tapos na ang iniisip ko po talaga yung ano na po bang mangyayari sa kanang mata ko. Placenta, kinakain ng ibang babae pagkapanganak. Benepisyo o peligro nga ba ang dala nito? Nag-research po ako sa social media. Pinanood ko rin po yung mga podcast nila. Yung iba po kasi traditional na mga old pa nila, ginagawa po yun. Yung iba hindi nila alam, pinapakain sa kanila ng mga grandparents po nila, ganon. Workout routine ng aktres na si Maritoni Fernandez, abangan. Yung pag-gym or pag-workout and pagkakain ng healthy mo everyday, lifestyle yan. Hindi yan pang ngayon lang, pang fad, para ma-hit mo yung certain weight mo lang or whatever. It's not. It's really, kaya po ako ganito up to now. I'm almost 50 years old and I have a pretty good body considering because I treat it well. Mga impormasyong pangkalusugang dapat niyong malaman, alamin. Sparkling clean. Yan ang gusto nating ma-achieve sa ating mga banyo. Pero papaano kung sa paglilinis mo, mapatakan ka ng peligro? Kung ang panglinis ng banyo na sinasabing delikado, tumalsik sa mata mo. Malalaman natin mamaya. Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Doc Jean para sagutin nga po ang ilan sa mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Eto, Doktor, ang unang tanong for you. Delikado raw ba ang ganito kalaking nunal? Ang tanong na yan ay mula po kay Yana Celestine. So, Yana, thank you sa iyong katanungan. Looking at it, mukha talagang malaki ito. Ito actually tinatawag na congenital melanocytic nevus. Pwede itong namamana talaga. Kung ikaw'y bata pa, meron ka na nito, malamang ito yung tinatawag na congenital melanocytic nevus. Meron din kasing acquired, but if it started from birth, then ito yung congenital. Usually, lumalaki ito habang tumatanda yung pasyente na meron tinatawag na nunal na ganito o balat. Paano nga ba natin ito itinitreat? Depende yan kung saang location itong mole na ito, or itong balat na ito. Usually kapag ito'y nasa mukha, medyo masela na treatment yan. Hindi tayo basta-basta nagsusurgery kasi baka ma-disfigure lalo o mag-iwan ng pangit na scar. So I'm not really sure kung saan itong area na to, pero dapat pwede itong sinusurgery. Kasi although medyo mas malalim ito, kumpara sa ordinary moles, pero sinusurgery ito. Or meron rin namang laser, yung tinatawag na carbon dioxide laser ablation. So unti-unting sinusunog, it may require not just one session, but several sessions. So pinakamaganda nito, Yana, is you go to a board-certified dermatologist para mapayuhan ka talaga kung anong pinakamagandang treatment base sa location ng birthmark na ito. Sa kanyang matalim na tingin at maanghang na linya. Ano sa tingin mo? Perfect ka? Hindi ka perfect. Gusto mo ba malaman kung ano ang perfect? Ito ang perfect. Sino nga ba ang hindi masisindak sa isa sa pinaka-convincing na kontrabida sa Philippine showbiz? Walang iba kundi ang veteranang aktres na si Maritoni Fernandez. Pero alam niyo ba na hindi lang siya sa pelikula at telebisyon nagpakita ng tapang, kundi maging sa totoong buhay.
taong 2001 nang magsimula ang laban niya kontra sa sakit na breast cancer. Treatments, yung changing my diet, changing the way I lived, yung very high stress yung life ko before. So I knew that I had to make major changes in my life that would make sure na hindi nababalik yung cancer pag na-treat. Fast forward to 2018, si Maritoni halos 20 taon ng cancer-free. And at 48 years old, talaga namang very fit pa rin ang kanyang pangangatawan. Toned ang arms at may abs. Ito ba ang may 2 anak? Yung pag-gym or pag-workout and pagkakain ng healthy mo everyday, lifestyle yan. Hindi yan pang ngayon lang, pang fad, para ma-hit mo yung certain weight mo lang or whatever. It's not. It's really, kaya po ako ganito up to now. I'm almost 50 years old and I have a pretty good body considering because I treat it well. And speaking of healthy lifestyle, ngayong umaga, magbabahagi si Maritoni ng workout na sikreto raw talaga niya to being fit. 3 ehersisyo lang ito pero buong katawan na ang tina-target. Kaya naman magagawa ito sa kaunting oras lang. Good morning mga kapuso. Ngayon naman po, magde-demonstrate po kami ng ilang mga exercises na kaya-kaya niyo pong gawin at home. Ang tawag po dito ay mga functional exercises dahil nga po, you can do it anywhere, anytime with very minimal requirement of any equipment. Ang suggestion ko po, sa bahay, kung wala kayong mga plates, ang gamitin nyo mga libro na mabibigat or kung ano man bagay na meron sa bahay na feel ninyo kaya ng katawan ninyong bitbitin. First exercise natin, by using our plates, ito yung tinatawag nating wood chops. Okay, starting position, make sure na aligned yung paa natin sa shoulder, so shoulder level. Starting position here, and up. Sa exercise na to, na-workout niya ang hamstrings, ang glutes dito, sa puwet, tsaka yung back and shoulders, lahat po yan. And most especially, sa babae, ang waistline. Diba? Kasi pag nagtitwist kang ganyan, yung waistline mo liit. Sa first workout pa lang, kota na kayo mga mare! Gawin lang ang wood chops ng 12 beses kada side. Okay, ang second exercise po na to, talagang gawa-gawa po namin ng aking trainer na si Carl. So Grace, ang tawag namin dito, Maritoni's pain. Kasi talagang, it's gonna hurt pero sa beginning lang at saka full body po talaga ang matatarget niya. So kunyari, libro po to sa bahay, di ba? Magsa-start tayo, medyo naka-bend lang ang knees, not all the way. Tapos yung libro nyo, ibababa nyo sa sahig. Okay? So, naka-bend ang knees, naka-tighten ang abs, and then ililift ninyo yan, and then magpo-full squat kayo. Mahirap man ang exercise na ito, tandaan, no pain, no gain. Kaya push lang at ulitin ang Maritoni's pain ng 3 beses, with 12 counts each set. So, ang pinaka-iniiwan kong last exercise lagi sa aking mga workout, ang tinatawag na plank. Bakit huli? Kasi talagang ito na yung talagang madidrain ka. Kung meron mong natitirang lakas pa sa katawan mo, ito na yung talagang after this, talagang zero balance ka na. So, nakabend lang yung elbows, L shape dito, and then yung paa niyo po, straight, and your feet together. Pag nahirapan po kayo, spread lang ang paa. Sa simpleng exercise lang na ito, halos lahat ng body parts napupuwersa. Kasama na ang arms, shoulders, back, and core. Kaya pa? Kaya natin. Kaya, 3 minutes! Go! Fight! Si Maritoni parang hindi nahihirapan at nakasmile pa rin. I-hold ang plank position sa loob ng 1 minuto. Mahirap talaga siya, pero pag ginawa mo siya consistently, sobrang ganda ng effect niya sa buong katawan mo. Actually, minsan, pag tamad ako mag-gym, kahit ito lang, okay, challenge na ako. Diba? Solve na. Okay, so, bukod sa healthy lifestyle, syempre, na pag-exercise as much as possible, at least 3 times a week, if not more, syempre, very careful din tayo sa food na kinakain natin. Tulad nitong salad natin dito, we have chicken, which is protein, we have eggs,
hard-boiled eggs, which is also protein, and then yung greens po natin, which is of course healthy, na full of fiber din. Ang isa pang sekreto raw ni Maritoni sa pagiging healthy, ang pag-inom ng powder drink na gawa sa barley, isang uri ng whole grain food. Cheers! Maganda raw ito para mailabas ang toxins and free radicals sa katawan. At dahil rich in fiber, maganda rin ito para sa mga nagbabawas ng timbang. Sarap! 48 years old na pero ang katawan, ang dalaga. Yan ang healthy idol nating si Maritoni Fernandez. Yakang-yaka rin natin yan mga mare. Ika nga, disiplina at tiwala lang. Question number 2, Dr. Jean. Ano raw ba yung pwedeng gawin niya sa pangangati ng kanyang balat? Tanong naman mula kay Shakira Salandab, Sabpa. Alright, Shakira, tinitingnan ko ang litrato na iyong pinadala. Ito yung tinatawag na dermatographism or dermatographic urticaria, no? So ano nga ba ito, no? This can actually be because of an allergic reaction to something, no? It can either be parasitic infection. You might have a parasitic infection. Kaya yung immune system actually nadidetect, no, yung skin mo as a foreign body, no? So inaatake ng immune system yun na nagko-cause ng tinatawag na wheals or yung parang mga tagulabay. Itong dermatographism actually, this can actually occur kapag nilabawa, diniinan mo yung iyong kamay with pressure, kapag tinatamaan, umaalsa, no? It can also be not just because of parasitism, because of other allergies, pwedeng food, pwedeng gamot, no? Pwedeng stress. Kapag tayo stress, nagugulo yung ating immune system, biglang nagkakaroon tayo ng maraming mga allergic reaction or urticaria can get worse, no? So, ano nga ba dapat ang iyong gawin kapag meron kang ganito? Number 1, iwasan mong magkaroon ng pressure dun sa area na yon. Avoid scrubbing. Pag naliligo ka, huwag mo kamutin, no? Uminom ka na lang ng antihistamine, no? Kapag ikay nangangate. And of course, to control the inflammation, the allergic reaction from something, no? And of course, lagyan ng lotion, lagyan ng steroid cream, pwede rin, no? Yung mga over-the-counter na steroid cream can be hydrocortisone. Pumunta ka sa iyong dermatologist para baka kailangan kang mag-food sensitivity testing, food allergic testing, or mag-environmental allergen test, no? Para malaman kung saan ka ba nagre-react, no? Kasi ang pinaka-importante dito sa mga urticaria ay hindi ka mahirapan huminga. Kasi minsan, hindi lang yung swelling sa balat, may swelling din dito sa ating airways, no? Kapag nagkaroon ng swelling sa airways at nahirapan ka huminga, dapat ka talaga pumunta sa emergency room, no? That could be an anaphylactic reaction na. So, Shakira, go to a board-certified dermatologist para mas maintindihan mo kung saan ka talaga nagre-react. Pagdating sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated ka. Heto na ang mga health update na dapat ninyong malaman. Dialysis package benefit para sa mga miyembro, itinaas ng PhilHealth sa 1 milyong piso kada taon. Ayon sa World Health Organization, 9 sa 10 naitalang kaso ng pagkamatay sa Western Pacific region, kabilang na ang Pilipinas, ay dahil sa non-communicable diseases gaya ng stroke, heart disease at diabetes. At mga kaso ng hand, foot, and mouth disease na itala sa Davao. Magandang balita para sa mga miyembro ng PhilHealth. Noong nakaraang linggo, dinagdagan pa ang dialysis package para sa mga PhilHealth members. Ayon sa PhilHealth Circular 2024-003, mula sa dating 4,000 pesos, itinaas na sa 6,350 pesos ang benepisyo para sa mga miyembro at qualified dependents na may chronic kidney disease stage 5. Itinakda rin ng circular na dapat ding bigyan ng anticoagulation medications, gamot sa anemia, laboratory test, dialyzers, hemodialysis solutions at dialysis kits ang KD5 patients kada sesyon.
Kasama rin dito ang paggamit ng dialysis machines at iba pang pasilidad. Nilimitahan din ito sa 450 pesos ang professional fees sakaling mga ilangan ng espesyalista. Ayon sa World Health Organization o WHO, 9 sa 10 naitalang mga kaso ng pagkamatay sa Western Pacific Region, kabilang na ang Pilipinas, ay non-communicable diseases tulad ng heart disease, stroke, at diabetes. Ayon sa WHO, kabilang sa major risk factors nito ay ang pag-inom ng alak at paninigarilyo, pati na ang lifestyle at pagkain ng processed at ultra-processed food. Naaalarma rin daw ang WHO sa pagtaas ng paggamit ng e-cigarettes at suicide rate sa rehiyon. Hinikayat ng WHO ang gobyerno at iba pang ahensya sa Western Pacific Region para masigurong pagdating sa kalusugan, no one is left behind. Nakapagtala naman ng mga kaso ng hand, foot, and mouth disease ang Davao City. Noong October 3 to 16, nakapagtala ang Davao City ng 30 kaso nito mula sa isang private school. Ang hand, foot, and mouth disease ay isang nakahahawang sakit na nagdudulot ng lagnat, mouth sore, at skin rash, at madalas nararanasan ng mga batang 5 taong gulang pababa. Kasalukuyan ng minomonitor ang mga kaso at patuloy rin ang disinfection sa mga parke at playground. Pinaalalhana naman ang publiko na maghugas ng kamay, mag-disinfect at iwasan ang anumang contact sa mga mayroon nito. At yan ang ating Pinoy MD latest health updates. Tandaan, basta usaping kalusugan, dapat updated ka. Samantala, back to our Facebook question, Dr. Jean. Question naman ito mula kay John Mark Morales. Ano raw kaya ang pupwedeng gawin o gamitin niya para mawala ang mga pores sa kanyang mukha? Baka ibig mong sabihin ay mag-improve or lumiit lamang yung mga pores na yan, no? So, paano nga ba ang ginagawa natin? Bakit nga ba lumalaki ang pores sa ating balat, no? Pwede rin kasi unang-una, sobra yung pag-produce natin ng mga oil sa ating skin, no? Either because, halimbawa, during teenage years, there's too much oil production because of the hormone androgen, no? Pwede rin kapag stressed ka, no? Mas lalo kang nagpo-produce nitong mga sweat and then mga oils na ito, no? And, no, pwede rin kasing genetic ito, no? So, ano nga bang ginagawa? Sometimes, no, we give a natural supplement which is vitamin A to control the oil production, no? Also, what we can do is to do parang tinatawag mga fractional ablation using lasers para lumiit yung mga pores na yan. Para kang nagtitreat ng mga acne scars, no? Pinapababaw rin natin yung mga pores na yan para mas lalong lumiit, mag-produce ng collagen, mag-tighten yung skin, medyo mas lumiit yung mga pores, no? Pero of course, no, dapat ka pa rin munang masuri, no? Huwag rin masyado gamit ng kung ano-anong pamahid, no? Sa over-the-counter or naririnig mo sa TikTok o sa social media, no? Kasi baka masyadong matapang yun sa iyong balat. Mas lalo ka pang mapapag-aso. So, go to a dermatologist para masigurado tayo kung ano the best na treatment for you. Mga kapuso, adventurous ka ba sa pagkain? Ang ilan, exotic ang nilalantakan. Pero ang first-time mom na ito, maniniwala ka ba na ang kinakain matapos manganak ay ang sarili niyang placenta? O yung inuna ng sanggol sa sinapupunan? So, ayan. Parang na siyang bok choy. Ang itsura niya. Usok-usok to. Paniwala niya kasi, makatutulong daw kasi ito sa kanyang recovery. Ayan, malaki siya pero... Ang kanyang buong kwento, malalaman natin mamaya. Ang bango, amoy pagkain. Dito sa atin, kapag may buntis, ang bili ng mga matatanda, bawal maligo. Suot ka para hindi mabinat. Kumain ng masusustansyang pagkain. Medyo madugo lang. Pero sa viral video na ito, na in-upload ng 24 na taong gulang at kapapanganak lang na si Anya, ito ang kanyang itsura. Ang sarili niyang placenta. So, ayan. Parang na siyang bok choy. Kanya raw iniluto at kinain. Nung nilabas po yung placenta ko, yun po ang una kong sinabi kay Doc. Raw lang po talaga kung puno po ng dugo, okay lang po yan. Huwag nyo rin po gasan ng tubig, okay na po yan, yan lang po.
Naniniwala raw kasi siya na malaki ang maitutulong ng pagkain ng sarili niyang placenta o inunan para mapabilis ang kanyang recovery mula sa kanyang panganganak. Nang panood ko sa Kardashian talaga, sabi ko, ang ganda pa rin nila. Tapos sabi ko parang siguro healthy yung mabilis ako makaka-recover. Bukod sa impluwensya ng mga foreign celebrity, nag-research din daw si Anya online. Nag-research po ako sa social media. Pinanood ko rin po yung mga podcast nila. Yung iba po kasi traditional na mga old pa nila, ginagawa po yun. Yung iba hindi nila alam, pinapakain sa kanila ng mga grandparents po nila, ganon. Kaya naman, nang manganak siya noong Mayo, sa panganay niya na si Baby Gianna, nagdesisyon siyang kainin ang sarili niyang placenta. Ang liit lang pala niyan. Ayan, malaki siya pero lumit na. Diba? Hanggang sa dumating yung time na nanganak na siya, nandun kami. Siyempre, sinicure ko muna yung placenta. Sabi ko, Doc, yung placenta ng asawa ko yung request niya. Pagka-uwi nga raw nila sa bahay, makalipas ang halos 2 araw sa ospital, inihanda niya ang placenta para lutuin. Linisin natin. Nilinis ko na muna siya. So, ayan. Parang na siyang batchoy. Tapos sunod kong ginawa, niluto na. Siyempre, ayoko naman na matabang. So, nilagyan ko pa po siya na bawang, sibuyas, kung ano-ano pong panimpla. Para siyempre po, pag in-intake ko, may lasa na. Si Anya, aminadong nung una, mayroon din siyang pag-aalinlangan. Pero dahil naniniwala siyang mainam ito sa postpartum recovery, itinuloy pa rin niya ang pagkain ito. Nakalaunay, nakasanayan na rin daw niya. Lasa po niya, hindi ko po kasi masabi kung baka po ba or pork, chicken. Kakaiba po talaga eh. Parang pinaghalo-halo po lahat siguro po ng animals. Tapos mas more on madugo po talaga yung lasa niya. So parang atay na may halong baga. Ang placenta o inunan ay isang organ na tumutubo sa sinapupunan kapag nagbubuntis ang isang babae. Ito ang nagsusupply ng sustansya at oxygen sa sanggol, habang ito'y nasa sinapupunan pa lamang. Importante siya kasi doon nagkakaroon ng exchange of nutrients at saka ng dugo mula sa mother papunta sa kanyang baby, pati na rin yung paglabas ng mga waste materials mula sa baby palabas, pabalik doon sa mother. Kwento ni Anya, bagamat nagsabi din siya noon sa kanyang OB tungkol sa pagkain ng kanyang placenta, agad din daw siya nitong pinagbawalan. Sabi po niya, "Hay, wag mo kakainin yung placenta mo, pangako mo sa akin yan, pinapromise mo sa akin." Tapos ako na lang po na ganyan. Sabi ko, opo, napaupo na lang ako kahit sa isip ko, kakainin ko talaga to. Ipinakita namin ang video sa psychologist na si Dr. Raul Ganya at ang say niya, ito na yung paniniwala na naipapasa. Itanggi man natin o hindi, no? Hanggang tayo sa ngayon ay naniniwala sa mga pamahiin ng ating mga lola, ng mga ninuno natin, na naipapasa talaga from generation to generation. Malaki ang impluwensya ng mga ng social media, ng mga influencer, lalo na sa mga buhay ng tao sa panahon ngayon, no? Kaya yung paniniwala nila, ganun na lang kasi based on the experiences ng ibang tao, for them, totoo ito. Para naman kay Anya, sa kabila ng pagbabawal mula sa kanyang doktor, naniniwala siyang malaki ang naitulong ng pagkain ng kanyang placenta para mapabilis na mapanumbalik ang kanyang lakas mula sa kanyang panganganak. Naniniwala ako na merong naitulong din naman yung placenta kasi full of nutrition siya. Hindi talaga ako nagkaroon ng postpartum na sinasabi in a week. Paalala ng mga eksperto, bagamat siksik ito sa protina at bitamina, hindi ito dapat kinakain. Wala pa siyang scientific basis ng na para fully i-recommend yung pag-consume ng ating mga placenta. Meron pang nabalitaan na ni-report ng CDC or Center for Disease Control na nagkaroon ng infection ang mother at saka ang baby dahil yung nanay nung siya ay nanganak, meron pala siyang sakit. So, nung pinrocess yung kanyang placenta at kanya itong kinonsume, naipasa pati sa baby yung sakit. Para daw mapabilis ang recovery, importante daw na magkaroon ng sapat na pahinga pagkapanganak. Pag-exercise din pagkapanganak. And importante nga po na kung ano po yung i-advise ng inyong mga obstetrician or mga midwife, kung sino po yung nagpaanak po sa inyo, ay susundin po ninyo.
Mainam din na kumain ng masusustansyang pagkain para manumbalik ang lakas ng katawan. Important din po, syempre, na wag po kayong mag-atubili na humingi ng tulong sa mga asawa po ninyo, sa pamilya, kung kailangan ng tulong, kung gusto mong magpahinga muna. Pagdating sa pagbubuntis at panganganak, marami tayong kinalakhang pamahiin at paniniwala. Pero, ang mahalagang tandaan ay dapat isaalang-alang din ang kaligtasan at kalusugan hindi lang ni baby, kundi pati ni mommy. And lastly, Dr. Jean, question naman ito mula kay Annalyn P. Nangangati daw at nagsusugat ang tainga ng kanyang anak. Ano raw kaya ang pupwedeng gamot dito? Nakikita ko may swelling, may rashes, namumula, at parang nag-uumpisa na talaga ang infection. Medyo malabo kasi ang litrato, pero nakita ko may mga yellowish na mga discharge, no? So, hindi natin alam kung ito'y nagmula ba sa seborrheic dermatitis or may kaakibat ba ang iyong anak na atopic eczema na tinatawag, no? So, the best dito is, wag mo na itong patagalin, ha? Kasi bata ito at mukhang may infection sa tenga, no? We don't want na magkaroon na rin, mag-spread yung infection or swelling dito sa may cartilage o yung parang buto ng tenga because that can be perichondritis, no? Mas delikado na yan. So, you go kaagad to an ENT, pwede. Mukhang kailangan ka bigyan ng antibiotic and mga pamahid na antibiotic cream or bigyan ka rin ng para mga anti-inflammatories, no, ng mga paracetamol, no. Go to an ENT para masilip din kung may infection sa tenga because this can be also because of a discharge from the ear. I don't know, hindi kita matanong, no, may discharge ba yung ears na yung anak? At yung discharge na yon is causing irritation dun sa yung ears, no? So, punta ka rin sa ENT talaga para masilip yung loob ng tenga ng anak mo. Sparkling clean. Yan ang gusto nating ma-achieve sa ating mga banyo. Pero papaano kung sa paglilinis mo, mapatakan ka ng peligro? Kung ang panglinis ng banyo na sinasabing delikado, tumalsik sa mata mo. Masipag, matyaga at pursigido sa buhay. Ganyan kung ilalarawan ang 27 taong gulang na si Tiffany na nagtatrabaho sa isang BPO company. Pangarap niya raw kasi na mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Pero ang pangarap niyang ito, lumalabo na kanyang maabot. Halos aninag na lamang daw kasi ang nakikita ng kanyang kanang mata. Dahil po doon sa nangyaring aksidente, nasira po yung right eye ko. Naglilinis daw kasi siya noon ng banyo nang biglang bumagsak ang bote ng isang kemikal. Dahilan para ito'y tumilamsik sa kanyang kanang mata. Bali, nangyari po yung incident nung January 31, 2024. So, pagkapunas ko pa lang nung restroom organizer, bumagsak yung alkaline chemical. Tapos, biglang sumabog na siya sa right eye ko. Ang problema, wala raw siyang suot noong PPE o Personal Protective Equipment. Kaya ang kemikal, diretsyong pumasok sa kanyang kanang mata. Nung tumalsik siya sa mata ko, grabe, intense pain na po talaga agad ako. Noong oras na rin po na yun, sobrang panic. Tapos na ang iniisip ko po talaga yung ano na po bang mangyayari sa kanang mata ko. Kahit nga raw ramdam ang sakit, agad daw niyang binanlawan ng tubig ang kanyang mga mata. Hanggang sa doon na po, yung kapatid ko, dinala na po agad ako sa ospital. Bali, pagdating ko po sa hospital, ang una pong ginawa, habang hinihintay po yung doktor, pinapunta po muna ako dun sa sink. Ganon din po, pinagbanlaw po muna yung mata ko dun sa may lababo. And then after po, nung dumating na yung doktor, inirigate po yung mata ko. Niresetahan daw siya noon ng doktor ng eye drops at pain reliever.
para kahit papaano'y maibsan ang sakit na naramdaman. After ko po sa ospital, yung kulay ng mata ko nag-all white na po talaga. Nung una, medyo nakakakita pa ako, alam ko pa yung mga colors. Sa ngayon po, nakakaaninag na lang, mga hand motion na lang po. Ang chemical eye burn ay isa sa pinakamalala na emergency para sa mata. Kasi pag sinunog niya yung mata, kinakain niya to, nilulusaw niya yung parte na tinamaan niya at yung ilalim ay tuloy-tuloy na matutunaw kung mayroon pang mga natitirang chemical. Ang ikinatakot pa ng dalaga, pwede raw itong makaapekto ng malala sa kanyang mata at magkaroon ng sakit gaya ng glaucoma at katarata. Ang mga parte ng mata mo na pwedeng ma-damage ng chemical burns, unang-una yung sa labas, yung talukap ng mata mo, yung balat, yung mga pilik mata, yung pinaka-eyeball mo ay pwedeng ma-damage. Ayon sa eksperto, sa chemical eye burn, maaaring makaramdam ang pasyente ng pamumula at burning sensation. Una-una maramdam mo masakit siya kaagad. At magluluha ka, lalabo ang paningin mo, medyo matinding pagluluha ang aabutin mo, at later on, nandoon yung pamimigat ng pakiramdam kasi tumataas ang presyon ng mata mo. Apektado raw pati ang trabaho ni Tiffany dahil sa aksidente. Dahil po sa accident na nangyari, nahinto po ako sa pagtatrabaho ngayon dahil nga po patuloy po yung surgery sa mata ko, so hindi po kayang makabalik po agad ako sa trabaho. April 2024 nang sumailalim si Tiffany sa tarsotomy procedure kung saan inilift ang lower at upper eyelid niya para hindi dumikit ang mga pilik mata sa kanyang eyeball. Inayos po yung eyelid ko, lower and upper lid, kasi po nadamay nga po yung eyelids ko kasi dumikit na po yung eyelashes sa cornea ko, gumagasgas po. At makalipas ang 2 buwan, sumailalim naman siya sa buccal mucosa, kung saan kumuha ng tissue mula sa kanyang labi para ilagay naman sa kanyang eyelid. Nung una, nilagyan po ng amnion graft, protection po sa cornea para hindi po mabutas. Inayos po ulit yung lower lid ko kasi after nung surgery ko sa eyelid talagang lumidikit pa rin po. Sakali namang aksidenteng mawisikan ng kemikal ang inyong mga mata, ayon sa eksperto, mainam daw na agad itong banlawan ng tubig. Immediately at pangmatagalan, hindi yung nabanlawan mo minsan tapos na. 15 hanggang 20 minutos na tuloy-tuloy. Takpan ang apektadong mata ng malinis na gasa, tsaka dalhin ang biktima sa pinakamalapit na paggamutan. Kung mayroong impeksyon na nagsisimula na, kailangan maasikaso. Kung may namamaga, may nasira, o may kailangang operahan mo mas magandang magawa, kaagad-agad. Para naman daw maiwasan ang ganitong aksidente, mainam na ayusing mabuti ang mga kemikal na panlinis. Tsaka ito itabi sa ligtas na lugar sa inyong mga tahanan. Very, very important, gumamit ka ng proteksyon. Karaniwan, mapapansin mo, yung mga naglilinis sa banyo, naka-gloves. Yung makakapal na rubber gloves. Magsuot ka ng goggles pag ikaw ay naglilinis kasi isang tilamsik lang sa mata mo ng asido o ng alkali, pwedeng lumabo na yung mata mo buong buhay mo. Sa ngayon, si Tiffany naghihintay ng schedule para operahan ang kanyang katarata. Kaya ko po ginagawa itong mga operations na to dahil gusto ko pong bumalik sa normal life ko, gusto ko pong makabalik sa trabaho at gusto ko pong maibalik yung vision ko. Kapuso, ang ating mismong tahanan pwedeng pagmula ng aksidente. Kaya huwag pakasiguro at mag-ingat. Para ang aksidente, malinaw na maiwasan. Thank you so very much, Dr. Jean, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Siyempre, ipadala nyo lamang ang inyong mga questions sa aming Facebook page at baka who knows, question nyo na ang masagot namin for next week. Samantala, naka-1 oras naman po tayo mga kapuso at salamat siyempre sa mga tumutok sa amin. And sana po ay na-inspire kayo maging fit and healthy.
Hanggang sa susunod na Sabado mga kapuso, magkita-kita pa rin po tayong muli ha. 6 to 7 a.m. dito pa rin sa inyong Kapuso Network. Ako po si Connie Sison na nagpapaalala, iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po ang inyong dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at laging tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.